Matapos nga ang matagal ng pag-aabang ng buong mundo sa gagawin ng Israel na pagganti sa ginawa ng Iran noong October 1, ay nangyari na at binuhos ng Israeli Air Force ang kanilang puwersa sa opensibang ginawa laban sa Iran gamit ang halos 100 fighter jets, makabagong air-to-surface missiles at mga drone upang targetin ang military facilities at air defense system ng Iran. Agad namang nagpahayag ang Iran at sinabing minimal lamang ang damage na kanilang tinamo sa airstrikes na ito. Ang tanong, paano isinagawa ng Israel ang komplikadong misyong ito? Anong mga makabagong armas ang kanilang ginamit laban sa Iran? Ano ang damage na natamo ng Iran sa pambobombang ito ng Israel sa kanila? At higit sa lahat, ano ang magiging sagot ng Iran ngayon na paniguradong galit na sa pananarget na ito ng Israel? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Bandang 2:30 noong Sabado, October 26, sa oras ng Iran, ay umalingaw-ngaw sa ere ang sonic boom ng Israeli fighter jets sa tatlong magkakaibang lugar sa loob ng Iran, ang capital city na Tehran, ang probinsya ng Khuzestan at Ilam na malapit lamang sa border ng Iraq. Ayon sa mga kakalabas lang na detalye tungkol sa kung paano isinagawa ng Israel ang kanilang aerial assault laban sa Iran, bumiyahe pa ng 1,600 kilometers ang halos 100 eroplano ng Israel sa tulong ng mga refueling plane at dumaan sa airspace ng Jordan, Syria at Iraq papasok ng Israel. Kinailangan nila ang refueling planes dahil bukod sa distansya na tatahakin ng kanilang mga eroplano upang masigurado di umano na sapat ang kargang langis ng mga fighter jet sa oras na umusbong ang isang air-to-air combat laban sa mga fighter jet ng Iran na maaaring sumalubong sa kanilang pagdating. Bago pa ang paglipad ng mga eroplano papuntang Iran, nagpakawala muna di umano ang Israel ng ilang missiles at drones na ayon sa analysis ng mga eksperto ay ginawa ng Israel upang sukatin ang kakayahan ng depensa ng Iran at upang ma-double check ang eksaktong lokasyon ng mga ito. Subalit marami sa kanilang mga missile ay na-intercept ng air defense system ng Iran na siyang nagpatunay na pinaghandaan ng maigi ng Iran ang napipintong opensiba ng Israel. Hinati di umano sa tatlong waves o tatlong layers ang opensiba ng Israeli Air Force. Una ay ang paggamit sa mga F-15 Eagle upang targetin ang surface-to-air missiles ng Iranian military na nakaposisyon malapit sa boundary ng Iraq na matagal nang inihanda ng Iran sa posibleng Israeli air attacks. Hindi na kinailangan pumasok ang mga F-15 sa Iranian airspace at nagpakawala di umano ito ng pinagmamalaki nilang Blue Arrow long-range supersonic air-to-surface missiles upang tumarget sa mga naturang air defense system. May ulat din bagamat hindi pa kumpirmado na ginamit ng Israel ang top secret nilang LORA o Long Range Air-to-Surface Ballistic Missiles na mas malayo ang range kaysa Blue Arrow at mas accurate dahil guided ito ng satellite sa oras na binitawan ng piloto mula sa eroplano at may AI capabilities na kayang umiwas sa makabagong air defense system ng anumang bansa. Sa tagumpay na pagtama nila sa unang line of defense ay dito na sinundan ang pagpasok ng mga F-16 sa puntong kumpirmado na disabled ang unang layer ng surface-to-air missiles ng Iran. Pumasok na sa airspace ng bansa at tinarget naman ang mga military radar installation at air defense headquarters ng Iranian military. Bit-bit di umano ng mga F-16 ang makabagong RAX supersonic missiles ng Israel. Ang advantage sa paggamit ng missiles na ito ayon sa isang military expert ay kayang kontrolin ng piloto ang movement ng missiles at kaya itong iliko sa kabila ng mga nakaharang na gusali kahit nakaalis na ito mula sa katawan ng fighter jets. Kaya epektibo itong tumarget ng mga pasilidad sa kabila ng pagkakaroon ng maraming harang kagaya ng gusali at bundok. Matapos nito ay ang third wave ng opensiba gamit ang pinagmamalaki nilang F-35 stealth fighter jets ng Israel na nag-deliver ng final blow, ika nga, sa mga ballistic missile at military manufacturing industries ng Iran na matatagpuan mismo sa capital city ng Tehran. Ang Qadir A Barracks ang una di umanong tinamaan ng bomba. Ang pasilidad na ito ay mahalaga dahil dito umano unang ina-assemble ng Iran ang kanilang mga drone at dito rin nagaganap ang unang stage ng kanilang missile production process base sa intelligence reports na nakalap ng Israel. Ayon naman sa statement ng isang hindi pinangalanang US official na base rin di umano sa intelligence report na kanyang natanggap,
Tagumpay na tinamaan ng Israel ang 12 planetary mixers na ginagamit ng Iran upang makapag-produce ng solid fuel upang mapalipad ang kanilang long-range missiles. Hindi raw kayang i-produce ng Iran ang mga equipment na ito at inaangkat pa nila sa China. Kaya malaking sagabal ito sa kanilang mass missile production. Kasabay rin ito ay ang pananarget sa di kalayuang SEPA Air Force Logistics Center at Imam Ali Military Barracks na nasa loob pa rin ng Tehran. Dahil ginagamit di umano ang mga pasilidad na ito bilang logistics hub ng Iran sa kanilang pagdidistribute ng drone at missile sa iba't ibang grupo na kanilang sinusuportahan. Matatandaang lumakas ang production ng Iran ng mga missile at drone dahil sa kabi-kabilang sanctions na ipinataw ng US at mga Western countries sa kanila. Ayon pa sa ulat na sinusupply ng Iran sa iba't ibang proxy groups tulad ng Houthis, Hamas at Hezbollah at umabot pa nga ang pagsusupply nila pati sa Russia bilang patunay na talagang marami silang stocks ng mga armas na ito. At ang pananarget ng Israel sa mga imbakan at pagawaan ng mga armas na ito ay ginawa nila upang mabawasan ang kapasidad ng Iran na tumarget sa Israel sa pamamagitan ng missiles at drones at humina ang pagmamass produce ng Iran sa mga naturang makapaminsalang armas. Pinaniniwalaang nakaimbak rin sa mga nabanggit na lokasyon ang advanced missile system ng Iran na Fatah-1 at Fatah-2, mga hypersonic missile na ginamit nila laban sa Israel sa pananarget noong October 1 at sinabi nilang unang beses nila itong ginamit laban sa Israel sa kasaysayan. 3 drones din di umano ng Israel at ilang missiles ang napaulat na nakapasok sa Parkin Military Airbase na malapit sa Tehran. At tagumpay na tumama ang isa sa mga drone upang maging sanhi ng damage sa airbase, samantalang tagumpay na napasabog ang 2 drone sa ere bago pa ito makarating sa naturang airbase. Nakapasok rin di umano ang ibang Israeli missiles at pinatunayan ito sa satellite images na nakuha ng Planet Labs PBC na inilathala ng Associated Press sa kanilang website kung saan napatag ang mga dating gusali na makikita sa loob ng airbase. Na ayon sa report ay 2 sa mga gusaling ito ay kung saan hinahalo ang solid fuel na ginagamit para sa mga missile, maging ang isang warehouse na pinag-iimbakan ng spare parts para gumawa ng mga armas. Ganon din ang isa pang satellite image na kuha naman sa Kojir Airbase sa labas rin ng Tehran. Ayon sa mga eksperto, nasa kailaliman ng lupa nakabase ang nuclear program ng Iran na pinaniniwala ang nasa paligid lang ng Kojir Airbase. Kaya malabo itong naapektuhan sa limited strikes lamang na ginawa ng Israel. Subalit sapat na raw itong malaman ng Iran na kaya nilang i-pinpoint at targetin ang nuclear sites nito anumang oras sa loob ng bansa. At baka sa susunod ay hindi na sila mag-aalangang gumamit ng mas malalaking bomba upang ito ay pasabugin. Hindi pa kinumpirma ng Iranian military ang damages sa mga naturang lugar pero ayon sa ulat ng ABC News, significant damage raw ang natamo sa mga mahalagang gusali na nasa loob ng nabanggit na mga military base. Dagdag pa ng ulat ng ABC News, wala daw mga litrato silang nakalap sa internet kung saan nagpapakita ang mga sibilyan ng ligaw o basyo ng missiles na nalaglag sa mga civilian area. Napatunay raw sa pagiging accurate ng pananarget ng Israel. Bagamat merong isang factory na malapit sa International Airport ng Tehran ang napabalitang nagliyab matapos ang pambobomba ng Israel. Pero ayon sa ulat ay malamang may kinalaman sa oil and gas industry ang factory na ito at may koneksyon din sa Iranian military kaya malamang ay napasama ito sa target. Maraming mga news outlet ang inamin na medyo challenging makakuha ng balita mula sa loob ng Iran dahil sa media blockade na pinapatupad ng kasalukuyang administrasyon. Takot di umano ang mga mamamayan na magpalabas ng videos o litrato tungkol sa naganap na opensiba ng Israel dahil bukod sa military targets lang tinamaan at halos walang sibilyan sa mga paligid nito, malaki ang tsansang sila ay paparusahan kapag nahuling naglabas ng impormasyon sa Western media. Matapos nito ay nakabalik di umano ng ligtas ang lahat ng eroplano ng Israel na tagumpay sa tinawag nilang precise operation laban sa Islamic regime. Hindi rin malinaw kung bakit walang Iranian fighter jets ang sumalubong sa mga eroplano ng Israel papasok at palabas ng kanilang bansa. Patunay di umano ang pag-ataking ito na nakinig ang Israel sa US na wag nang targetin pa ng diretso ang kanilang nuclear at oil facilities upang wag nang lumawig pa ang kaguluhan na maaaring maging out of control at kumalat pa sa buong Middle East. Malakas na senyales ito na malaki pa rin ang impluwensya ng US sa mga desisyon ng Israel bilang kanilang numero 1 supporter at ally.
Sapat na di umano ito ayon sa mga Israeli official upang iparating sa Iran ang mensahe na kaya nilang pumasok sa loob ng bansa gamit ang kanilang mga eroplano at manarget ng kahit anong nanaisin nila. Subalit ayon sa dating Israeli Prime Minister na si Naftali Bennett, kung siya ang nasa lugar ni Netanyahu ay hindi siya magdadalawang isip na targetin ang nuclear facilities ng Iran na pinaniniwalaan niya ang ginagamit ng Iran upang makagawa ng nuclear weapons. Katulad rin ni Bennett ang pananaw ng mga far-right politician ng Israel na ayon sa kanila ay dapat ibinuhos na ng Israel ang kanilang puwersa laban sa Iran. Dagdag pa nila, kailan pa ba ito gagawin ng Israel? Maghihintay pa ba ang IDF ng another 20 years? Baka sa puntong yun ay may nuclear weapons na ang Iran. Pero para naman sa mga regular na Israeli, tama lang ang ginawa ng kanilang militar. Hindi pa ito ang tamang panahon ng isang all-out war laban sa Iran dahil may kinakaharap ang problema ang Israel na dapat nilang pagtuunan ng pansin. Tulad di umano ng hindi pa pagkakabalik ng mga natitirang hostages mula sa October 7 attacks. At andyan pa rin yung ongoing pa nilang opensiba sa Hezbollah sa Lebanon. Ayon kay former British Air Force Commander Richard Kemp sa isang interview ng Sky News, kumpirmado di umanong maraming nasirang pasilidad ang Israeli airstrikes sa loob ng Iran base sa intelligence report na nakalap ng British Intelligence Community. Bagamat malaki di umano ang tsansa na gagawin ng Iran lahat upang takpan ang naging pinsala na dulot ng pag-atake sa kanila. Dagdag pa ni Kemp na proportionate o tama lamang ang ginawa ng Israel base sa ginawa ng Iran noong October 1. At ayon din sa kanya, naniniwala siya na ito na ang umpisa ng paghupa ng sagutan ng pag-atake sa pagitan ng Israel at Iran. Ganon din ang paniniwala ng mga opisyal ng White House base sa isang statement sa media matapos ang pag-atake. Maganda raw itong political move para sa Israel, dagdag pa ni Kemp, na pinatunayan sa Iran na kaya nilang mapenetrate ang kaloob-looban ng bansa anumang oras at pumarget ng military facilities na walang nadadamay na civilian infrastructure sa kabila ng pinagmamalaki ng Iran na depensa sa ere. Bagamat sa mata ng mga sibilyan ay walang natamong pinsala ang Iran, sa mata di umano ng gobyerno at militar ay malaking pagkapilay sa kanilang kapasidad na mag-manufacture ng missiles at drones at muling umatake sa Israel. Kinumpirma na di umano ng Iran na nangyari nga ang pag-atake sa kanila at nakapasok ang mga eroplano ng Israel sa kanilang airspace. Subalit kagaya ng inaasahan ay sinabi nito na minimal lamang ang damage bukod sa 4 na sundalo nilang napatay na tinawag nilang martyrs defending their country. Nagbigay na rin ng pahayag si Iranian Supreme Leader Ali Khamenei at sinabing ang pag-atake ng Israel ay dapat huwag isawalang bahala at huwag din daw gawin itong eksaherado lalo na ng Western media. Nagpatawag na raw siya ng meeting sa mga matataas na opisyal ng militar at gobyerno ng Iran kung paano nila ipaparating sa Israel ang kanilang kapangyarihan bilang bansa at gagawin raw nila ang anumang nasa best interest ng kanilang bayan. Bagamat wala itong binanggit o binanta na direktang gaganti sila sa ginawa ng Israel na isang magandang senyales ayon sa mga eksperto na kahit papaano ay may tsansang humupa na ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa ngayon. Pero kung may ilang mahalagang bagay tayo natututunan sa nangyaring ito ayon sa mga eksperto, na kapwa ang Iran at Israel ay umiiwas din na maganap ang isang all-out war sa pagitan nilang dalawa, kaya naghahanap ang dalawang panig ng rason na humupa ang gulo na isang magandang balita sa mundo. At higit sa lahat, napatunayan di umano ng Israel na kapag hindi maiiwasan at sumiklab talaga ang isang gera, ay walang magawa ang Iran upang pigilan ng Israeli Air Force na pumasok sa bansa at targetin ang anumang gusto nila. Ayon sa statement ni US Defense Secretary Lloyd Austin, gagawin raw ng US ang lahat upang masiguradong huhupa na ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Pero inulit din niya na hindi pa rin nagbabago ang kanilang commitment na ipagtanggol ng Israel laban sa Iran anumang oras na gumanti ito dahil sa ginawa ng Israel. Sana nga ay magpatuloy na ang paghupa ng gulo at wag nang mauwi sa all-out war ang sitwasyon ng Iran at Israel dahil kagaya ng palagi kong sinasabi, walang pinipiling biktima ang gera, mapa-Hudyo, mapa-Kristiyano o Muslim man. Kaya imbis na kaguluhan ay ipagdasal nating lahat na madadaan sa diplomasya ang bangayan ng Iran at Israel dahil sa mata ng may kapal, magkakapatid tayong lahat, anumang lahi, anumang relihiyon, anumang pinagdaanan at pinaniniwalaan natin sa buhay. Ito na nga sana ang umpisa ng katahimikan sa pagitan ng Israel, Iran at sa buong Middle East. Dahil alam naman nating lahat na maraming mga Pinoy OFW ang umaasa sa kanilang kabuhayan sa parteng ito ng mundo. At kapag apektado na ang mga mahal nating OFW, apektado rin ang buong Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.